Paternity leave, sino nga ba ang nararapat na mag-avail nito? Hayaan natin si Attorney JJ Atienza ang magpaliwanag sa pamamagitan ng isang kasong kanyang ialahad sa bisig ng batas. Si Jake ay na-employ sa isang ahensya ng gobyerno noong June ng kasalukuyang taon. Ang ka-live-in naman niyang si Meg ay nanganak 2 linggo na ang nakakaraan. Nang mag-file daw si Jake ng paternity leave 2 araw bago manganak si Meg, hindi raw ito inaksyonan ng ahensya kung kaya't lumiban na lamang siya sa trabaho. Pagbalik daw niya ng Lunes sa opisina, siya ay mayroon ng memo na nagsasabing unauthorized daw ang kanyang pagliban sa opisina at siya ay pinagpapaliwanag kung bakit hindi daw siya dapat suspindihin sa kanilang opisina. Nais pong malaman ni Jake kung bakit siya pinagpapaliwanag pa, gayong karapatan naman daw niya ito bilang empleyado ng ahensya dahil 6 na buwan na niyang pinaninilbihan ito. Ang leave po ay ibinibigay sa mga lalaking empleyado bilang isang benepisyo na lumiban o mag-absent sa opisina ng 7 araw. Ang pag-absent na ito ay may katumbas pa ring sweldo pero dapat po na ang dahilan ng pag-absent ay dahil sa panganganak ng kanyang asawa o di naman kaya ay dahil sa nakuna nito. Ang purpose po ng batas ay upang mabigyan ng oportunidad ang lalaki na masuportahan ng kanyang asawa sa recovery nito o di naman kaya ay upang makatulong sa pag-aalaga ng bagong panganak na sanggol. Sa iyo, Jake, mukhang kinakailangan mo talagang ipaliwanag sa HR ng iyong ahensya ang iyong absence dahil maituturing itong absence without leave. Ang inaplayan mo kasing leave ay paternity leave, subalit ayon sa Section 3 ng RA 8187 o yung batas na nagbibigay ng karapatang mag-paternity leave sa mga lalaking empleyado, entitled lamang ang mga lalaking empleyado sa paternity leave kung ang mga sumusunod ay na-comply mo. Una, ang lalaki ay empleyado sa oras ng panganganak ng kanyang asawa. Ikalawa, sila ng kanyang asawa ay naninirahan sa iisang bubong kung ang babae nanganak o di naman kaya ay nakunan. Ikatlo, ang application for paternity leave ay dapat na ma-file within a reasonable period. At ika-4, ang kanyang asawa ay nanganak o di naman kaya ay nakunan. Ang pinaka-importanting dapat tandaan sa batas na ito ay ang requirement na dapat ay legally married ka sa babaeng manganganak sa oras na mag-apply ang empleyado ng paternity leave. Sa kaso mo, Jake, hindi factor kung 6 na buwan ka na sa opisina ninyo. Subalit hindi ka pa rin entitled sa paternity leave dahil sa hindi ka naman kasal kay Meg. Sa ating pong mga manonood, mag-email lamang po sa ptv4newscenter@gmail.com. Ako po si Attorney JJ Atienza, ang inyong bisig ng batas.